Welcome to Donmar TV News Channel. Ayon pa dito kay General Eliazar ay ito nga ay personal niyang pasya na siya ay tatakbo nitong darating na 2022 elections at batay sa kanyang nabanggit sa atin ay tututukan pa rin niya yung pagsusulong ng kapakanan ng mga tauhan ng PNP at gayon din ng ating Armed Forces of the Philippines o sa madaling sabi Ella ay itong peace and order. Pasado alas 10 ngayong umaga ay nakapaghain na nga ng kanyang Certificate of Candidacy o COC bilang substitute si dating PNP Chief General Guillermo Eliazar. Bilang dating law enforcer, nais ni Eliazar na ituloy ang mga ginawa niyang programa sa pagsusulong sa kapayapaan. Itaguyod din anya nito ang kapakanan ng mga persons with disabilities o PWD. Ito ay bilang pagtugon sa advokasya ng kanyang sinubstitute na si Paulo Capino, isang news columnist at PWD advocate. Dagdag pa nito sa kanyang pagtakbo ay nagpaalam siya kay Senator Bongo at humingi ng basbas nito. Sa tanong kung bakit hindi siya tumakbo sa ilalim ng senatorial slate ni Senator Go, sinabi ni Eliazar na nauna na kasing kumausap sa kanya si Senator Ping Lacson. Nagpasalamat din ito kay Pangulong Rodrigo Duterte bilang bahagi ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni retired General Guillermo Eliazar. Lagi naman na doon tayo dumadaan sa kanya at yun ay sinabi rin niya na kanya yung parating doon. But the point is, ako ay labis na nagpapasalamat, may appreciation to President Duterte sa buong gobyerno dahil ako naging bahagi nung pamahalaan na ito na talaga naman nagbigay din ng contribution kagaya ng bawat isa. Si Eliazar ay tumatakbo sa ilalim ng Partido Reforma ni na Senator Ping Lacson kung saan kahapon siya ay nanumpa. Samantala, mamayang hapon, Ella, kabilang sa ating inaasahan ay itong paghahain naman ng Certificate of Candidacy ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. At batay sa ating nakuhang impormasyon, pasado alas 2 ngayong hapon ay darating siya dito sa COMELEC upang maghain ng kanyang COC at pagkatapos ito ay magkakaroon naman siya ng meet and greet sa kanyang mga supporter dito sa harapan ng Palacio del Gobernador. Sa ngayon, Ella, batay sa huling datos ng COMELEC, dalawa pa lang yung opisyal na nakapaghain ng party list group at isa namang kandidato rin sa national post. Yan nga ay si dating PNP Chief General Guillermo Eliazar. Magandang balita para kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. ang unti-unting panunumbalik ng sigla ng turismo sa bansa. Ayon kay Marcos, naniniwala siya na ang turismo ang isa sa mga instrumento para muling mapalago ang ating ekonomiya na daan din upang makapagbalik trabaho na ang mga nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. Isinusulong din ni Marcos ang holistic approach na pagpapalakas sa agrikultura. Ani Marcos, plano niyang mamuhunan ng malaki sa research and development ng mga programang tiyak na makatutulong sa sektor ng agrikultura at tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ngayong tatakbo na siya sa pagkapangulo, tiniyak ni Presidential Aspirant at Senador Christopher Bongo na ipagpapatuloy niya ang mga magagandang programang sinimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, sisikapin din niyang madagdagan pa ang mga ito. Makakaasa rin niya ang taong bayan na walang oras na masasayang sa pagseserbisyo niya sa lahat ng Pilipino. Nag-ikot naman sa Zambales ang tambalang Isko Moreno Domagoso at Dr. Willie Ong para tignan ang mga problemang kinakaharap ng mga mangingisda. Para kay Moreno, hindi magkakaroon ng maayos, payapa at ligtas na buhay ang mga mangingisda kung hindi mababawi ang teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Nagsagawa naman ng bike caravan si Presidential Aspirant Manny Pacquiao kasama ang kanyang asawa na si Jinky. Dito ipinakita ng kanyang mga taga-suporta ang kanilang pagmamahal sa senador sa boxing ringman o sa pagtakbo sa eleksyon. Una nang nanindigan si Pacman na hindi siya aatras sa laban, mapaglingkuran lang ang taong bayan. Ibang pakulo naman ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo sa Capiz. Kung ang iba, pink t-shirt at pink ribbon lang, ang signature menu ni VP Leni na lugaw, ginawa ring pink. Higit 50 cups ng pink lugaw ang kanilang ipinamahagi sa mga kabataan
drivers at market vendors sa Capiz. Wala rin namang atrasan para kay presidential aspirant Leo D. Guzman ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa halalan. Sa pagbisita niya sa Giginto, Bulacan, tinalakay ni Leo D. ang Rice Tarification Law at ang kahalagahan ng modernisasyon ng agrikultura sa bansa. Anya, naniniwala siyang kailangang pondohan ng malaki ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura. Ito anya ang dahilan kaya hindi siya umatras sa laban. Dito natin makikita yung ikabang sinasabing, sa bagay naman, ito naman si TP, hindi naman talaga to Duterte supporter. Sa simula. Sa simula ho. Hindi po namin ito nakasama noong starting nung campaign. 2015, nung mulang nagsisimula ang Run Duterte Run movement. Never namin nakasama ho yan. Never. Never. Kailan lumutang ang hinayupak na baklang putang inang yan? Ha? Nung nanalo na si Pangulong Duterte? Nung nasabing sure na ang pagkapanalo nung matanda? Nung mama? At ngayon ay lumutang na? Ha? At ngayon ay nagdo-Duterte na at kung anong mga kaek-ika na mga pinagbubungangan at ang pinalalabas niya po ngayon alam niyo, nakakatawa rito kay TP, hindi ko alam. Ang pinagmulan nitong awayan na to sa mga vlogger ng DDS, alam niyo, inggit. Inggit si Luzon dahil magaling daw siya, matalino, pero bugok. Oo, bugok. Sa lahat ng siguro, alam niyo doon sa mga nagko-comment na sinasabi ng iba na ang mga DDS daw ay mga mongoloy, bobo, stupido, tatanga-tanga. Alam nyo, yung word na ginagamit ng mga troll na galit sa administrasyon, bagay yan kay TP. Kay TP, dapat itawag ang puki ng inamong hinayupak ang baklang bakulaw ka. Hindi ka ba nakatsupa ngayong araw na ito? Kasi kanina pinakikinggan ko ang live mo, hindi ko mawari kung hindi ka nahindot. Oo. Hindi ka ba nakasubo ng batuta? TP? Hindi ka ba nakatsupa? Ika nga, nasaan ba yung batuta ni Tatang? Di ba yan ang gusto mo? Batuta ni Tatang. Di ba? Patutugtugin natin yung pang-music ni Thinking Pinoy. Yung puki ng inang, ay naku talaga. Talagang puki ng ina niya. Oo. Batuta ni Tatang. Member ka rin ba ng hindi nakakatsupa? Alam mo, TP, magpasalamat ka. Bakit? Never tayong, nung mula nagkaroon ng programa ng palit bise sa Luneta, never nang nasundan nyo na magkita tayo. Kasi, pag nagkita talaga tayo, buburatsahin kita. Maniwala ka. Oo. Wala akong pakialam kung sinong ihudiputang security mong tanga na baka kumakantot. Kung saan ka umuhugot ng kapal ng pagmumukha. Laki ng utang na loob mo sa gobyernong ito. Hahamunin kita, TP. Ilabas mo ang lahat ng listahan ng mga bayaran troll at bayaran na social media vlogger. Ilabas mo! Di ba kasama ka rin doon sa listahan na yan? At ang pangalan ko, wala sa listahan na yan. At alam mo kung sino ang nagbabayad sa'yo noong mga panahon na yon. Maglabasan tayo. TP, sina-challenge kita. Ilabas mo ang papel na kung saan binabayaran ka ng kandidato mo. Ano ba, may negosyo ka ba? Negosyante ka bang bakla ka? Iisa ka lang patay gutom na tsumutsupa sa kanto. Yes, matalino ka nga. Matalinong tanga. Alam mo kanina, TP, nung mga nakaraan, naglabas ka ng isang litrato ni Pangulong Duterte. Di ba? Ano ang ginawa mo sa litrato ni Pangulong Duterte? Hindi ko pa nakakalimutan yon. Ginawa mong bakla si Pangulong Duterte doon sa post mo. Na kung saan dinilit mo mismo sa page mo yon. Ewan ko kung nakita niyo po ba yon, yung post na yon. Nakita niyo ba yung kung saan yung kanyang post, ginawang babae si Pangulong Duterte na para bang Birhen Maria? Kung natatandaan ninyo,
Ganong kagago ang putang inang TV na yan. Ka-stupido ang handot na yan. Ang sabi nga sa akin, nung isang macho dancer, dyan sa Cubao, sa bar ng Hotmen, Cubao Aurora Boulevard, supot ka. Gusto mo ipatsupa yung titi mo doon sa lalaking coolboy na macho dancer sa Hotmen. Nakakahiya yun. Bayag mo, ipapasubo mo doon sa macho dancer na ang baho pala ng bayag mo. Alam niyo yung mga supporter ni Tipe na pumupunta rito sa akin, mas maganda lumayas na lang kayong mga puki ng ina ninyong follower niya. Kung follower ko din kayo, hindi po ako nag-iipon ng viewers at hindi po ako nag-iipon para kumita sa YouTube o sa mga live ko. Lumayas po kayo rito, mga hindot din kayo. Hindi ko po kayo kailangan. Unang-una, Tipe, kaya ka nga nag-YouTube para kumita, di ba? Kami lang tayo. Ako, taas noo na hindi nakamonetize ang aking YouTube channel, Thinking Pinoy. Hindi naka-monetize ang channel ko. But, sinasabi ko, ang hobby ko, mang-visit, mang-ulol, mangupal. Sa kagaya mong kupal. Pag inang titi mo pala, kalit-lit lang pala. Di ba? Kalit-lit lang. Gusto mo ang bayag mo, ipapatsupa mo. Okay. Ano po ba talagang main topic dito? Yung panlalait pa kay Tipe? Hindi ho. Hindi po yan ang pinaka-main topic. Yan ang pakialam mo kung nasa bagyong putang inang yan. Kanina, ang sinasabi mo sa live mo, parang gusto mong palabasin na si Pangulong Duterte ay isang inutil. Parang ganun ang datingan eh. Di ba, Tipe? Ganun ang datingan mo na gusto mong palabasin at ipakahulugan sa live mo na ang isang pangulo natin ng bansa ay walang nangyayari sa kanyang paligid. Hindi niya alam ang mga nangyayari at parang bang dinidiktahan na lang siya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Ganun ang datingan mo, Tipe, di ba? Kanina habang nanonood ako sa'yo, hindi ako nagko-comment. Kasi alam ko, ibablock mo ka agad ako. Dahil ganyan ang ugali mo. Traidor ka. Di ba? Ganyan ka kaugok. Di ba? Ganyan ka ka-idiot. Di ba? Ngayon, ang gusto mong palabasin si Pangulong Duterte, niloloko ni Senator Bongo? Niloloko ni Secretary Martin Andanar? Yun ang sinabi mong words kanina. Niloloko na ninyo si Pangulo? Sino ba ang Pangulo ng bansa ngayon? Di ba? Sasabihin ninyo, niloloko daw si Pangulong Duterte, nila Senator Bongo. Kayo po ba, naniniwala ba kayo na si Pangulong Duterte ay dinidiktahan ni Senator Bongo? Sa tingin niyo po ba walang pag-uisip si Pangulong Duterte para diktahan siya? Hindi ba pwedeng malaki ang respeto ng mga tao nakapalibot at gusto mong palabasin? Na gano'n ang ginagawa ng mga taong nakapalibot kay Pangulong Duterte? Bakit, Tipe? Gaano katiyak sa sarili mo na ang kandidato mo ay mananalo? Gaano mo katiyak, Tipe? Paano mo nakatiyak? Nagkaroon lang ng interview kanina between TV5 ata yung nagtatanong. Binigyan mo ng kahulugan ng kung ano-ano na naman. Tapos sasabihin mo, niloloko ang Pangulo ni Tipe ng mga kagaya ni Senator Bongo at Secretary Martin Andanar? Ilabas mo. Tipe. Alam namin matalino ka, pero tanga ka rin. Yan ang problema sa'yo, Tipe. Nung mula atang nawala ka sa sirkulasyon, kung ano man yung nagpapasahod sa'yo dati, na nagbibigay sa'yo nung kung anong kakwartahan, at natigil ata yun, nagkakaganyan ka na. Di ba? Bakit, Tipe? Hindi ka ba makapasok sa sirkulasyon kay Senator Bongo? Kaya ka nagkakaganyan? Kaya ka ba nagkakaganyan? Kaya ka... Alam nyo guys,
marami pang gaganyan sa social media. Marami pa pong lulutang na sasabihin supporter ni Pangulong Duterte, pero bandang huli kung ano-anong sasabihin. Marami pa pong ganyan na lulutang. Lalo na yan si TP. Totally po, si TP wala naman trabaho, wala naman negosyo, di po ba? Nung mga nakaraan, nung nagkisimula sa vlog, walang negosyo yan. Di ba? Ano dati ang kwento nila Maharlika, nila Dr. Ellery, nila Dr. Kelly? Mamamatay ka na. Di ba? Yun ang kwento mo. Ang kwento mo pa, may taning na ang buhay mo. Putang ina, ano na bang taon ngayon? Bakit buhay ka pa? Bakit buhay ka pa? Alam mo ako, every morning, every afternoon, every night, paikot-ikot lang ako dyan sa town. Never tayo nagkakasalubong. Never tayong nagkakasalubong sa kalsada, sa Session Road o sa Burham Park para maghanap ng mga machuchupa sa gabi. Every night, naka-duty ako sa Burham Park, naghahanap ako ng lalaki dyan. Oo, hindi ko lang malaman, baka isa ka sa dinadjakol ko rin na sa gabi. Alam niyo po, yung nangyari kanina mga kapatid, na kunwari walang alam si Pangulong Duterte, strategy niya po yan eh. Part po yan ng strategy. Okay? Ako po, hanggat maaari, nagpipigil din akong magsalita kung ano man ang nakukuha kong impormasyon, kung ano man ang nakukuha ko. Pigil na pigil ako dyan. Ang dami pong nagtatanong sa akin, mga close friend ko, personal kong kakilala, at ka-FB. Ang parating sinasabi ko, abang na lang tayo. Di ba? Abang na lang. Yun ang parating sinasabi ko. Tandaan niyo po, si Pangulong Duterte, matalinong tao. Hindi siya basta gagawa ng isang desisyon na kung alam niya na ikakasira niya. Mautak po si Pangulong Duterte. Iba po ang laro ng Pangulo kaysa sa laro ng mga kalaban na sumisira sa kanya. Matalino ang mama. Ngayon no, sa sobrang talino ni Pangulong Duterte, nakikita natin kung sino yung mga hudas sa dumidikit sa kanya. Doon natin nahuhuli. Kagaya na ho niyan, ng putang inang baklang yan. Hindi ko mawari. Sinasabi niya dati, mamamatay na raw siya. May taning na raw buhay niya. Bakit di ka mamatay? Bakit ang ina mo hindi pa rin mamatay? Ang ama mong iho di puta. Na dapat ang ginawa sa iyo, tipi, ginakol ka lang ng ama mo. Dapat ang tatay at nanay mo hindi nagkantutan nang hindi nabuo ang tamod nila at ikaw ang naging tiyanak. Tandaan niyo po mga kaibigan, si Pangulong Duterte po, mautak sa strategy. Alam niya po ang laro ng politika. Ika nga ang sinasabi ng iba, nice strategy, the history. Tuwing gagawa ng isang hakbang si Pangulong Duterte, parati pong nauukit yan sa kasaysayan. Parating na sa kasaysayan po yan. Tandaan niyo po. Ako man ito po guys, siguro 6:30 tayo ngayong gabi. Bago tayo matapos ang live natin, dahil pabiyahe rin po ako ng pa Metro Manila, kung BBM ko kayo, manatili kayo sa inyong mga Facebook wall. Okay? Manatili po kayo. Huwag po kayong magtag sa akin ng about BBM. Okay, ganun lang po yan. Okay? Ako po'y mananatili ng suporta sa pagka-Vice President ni Mayor Sara. Okay? At ang aking kandidato sa pagkapangulo ay si Senator Bongo. Ganun lang mo tayo. Respetuhan lang tayo sa bawat kandidato natin. Huwag tayong magbanggaan. Okay? Ako marami pa akong kaibigan, personal kakilala ko na ayaw kay Senator Bongo.
at may mga kakilala rin ako na ayaw din kay BBM. Kanya-kanya tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng Facebook wall. Okay? Walang tagtag about kay BBM. Kung magtagman kayo ng BBM, itag nyo lang po sa mga wall ninyo yan. Okay? Kung mag-post man ako ng Bongo o Sara, sa wall ko lang din yan. Ganun lang po yan. Respetuhan po tayo. Okay? Starting po ngayon, sana wala nang mag-post sa akin sa wall ko ng BBM. Okay? Kanya-kanya po tayo ng kandidato. Respetuhan lang. Okay? Kasi, ang sabi ko nga ng mga past day, hanggat maaari, huwag tayong mag-away-away, huwag tayong magbanggaan. Di ba? BBM, administration din yan. Okay? Senator Bongo, administration din. Under administration ni Pangulong Duterte. Hindi ko naman lalahatin po lahat ng mga supporter ni BBM. Ha? Hindi ko po nila lahat yan. Meron po dyan talagang sadyang makukulit din. Okay? Kung ano-anong pinagsasabi, kagaya nila niya, may nagkokomento sa akin, nagalit na galit kay Banat Bay. Anong pakialam ko kay Banat Bay? At sa akin yung kinokomment yan. Di ba? Wala naman pakialam si Banat Bay sa bawat live ko. At wala rin akong pakialam sa bawat live ni Banat Bay. Di ba? At wala din po ako sa poder para idepensa si Banat Bay. Hindi niya naman ako binigyan ng authorization. Di ba? Kung galit kayo kay Banat Bay dahil hindi siya BBM, puntahan niyo siya sa wall niya. Ganun lang mo yan. Okay? Sana, ngayong gabi, pumasok sa mga isip natin. Huwag sanang masira ang pagkakaibigan natin kung magkakaiba man ang ating kandidato. Okay? Huwag sanang masira ang ating pagkakaibigan. Ganun lang mo yan. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong paniniwala, at higit sa lahat, may kanya-kanya tayong kandidato. Ganun lang mo yan. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo sa kandidato ko, ayaw ko rin sa kandidato ninyo. Ganun lang mo yan. Okay? Basta't ang alam ko, ang kandidato ko ay walang kaso sa ombudsman, walang kasong graft in corruption, yan si Senator Bongo. Walang bahid at walang pinapile na kaso na napatunayan na kahit isa. Yan ang kandidato ko sa pagkapangulo. Okay? At ba ang aking kandidato para sa Vice Presidente, Sara Duterte. Ganun lang o, respetuhan tayo. Okay? Total, may mga vlogger naman ng BBM, doon po kayo pumunta. Di ba? Para po hindi masaktan ang bawat isa sa inyo. Di ba? Para hindi po kayo masaktan. Huwag kayong pupunta sa mga vlogger ng DDS. Pumunta po kayo sa vlogger ng BBM. Di ba? Doon po kayo pumunta. Kanya-kanya po tayo. Okay? Ganun lang tayo.